Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. No, eto na naman po tayo. Magbibigay lang tayo ng ating 1 cent na lang. Hindi na po 2 cents. 1 cent na lang, penny na lang ang ating ibibigay na opinion at reaction. Bakit? Kasi bobo daw po tayo eh. Bobo! Mamaya malalaman nyo kung sino yung mga nagsabi ng bobo, no? Disclaimer lang, no? Opinion at reaction lang po ito. At doon po sa ating mga kasamahan dito sa YouTube, lalo na yung ating mga kaibigan ng mga pure DDS ha, hindi po yung mga fakes, no? Yung sinasabi nilang mga kakampures, totoo pong may mga kaibigan tayong DDS, pero yan po tahimik lang po sila. Hindi po sila bumabatikos, nanonood lang sila, nagbabasa ng kaganapan sa politika. Hindi tulad nung iba na kumakampi pa sa mali, no? Kinakampihan pa yung kalabang nating Chino sa West Philippine Sea, no? Ng mga chekwa-chekwa kablabus, whatever they have you, no? So, eto po, no? Hingi tayo ng pasensya, lalo na dyan sa ating sister from another mother. Nako, magtatampo na sa akin yan, no? Huwag kayong magtampo ha, lalo na si husband, huwag kang magtatampo sa akin. Alam ko yan, sila po ay pure DDS pero tahimik lang. Baka sasabihin sa akin yan, ay naku kuya, kukurutin na kita. Ang kulit-kulit mo. Pasensya naman, kailangan nating magkomento dito. Huwag kayong magtatampo, ha? Ano lang to, opinion sa politika. O remember, kayo ang nagtulak sa akin, wag ganito. Kaya wag kang magagalit. Love you, love you. Kilala mo naman ang kuya mo. Makulit, di po ba? O yan ha. O wag na magtatampo. Walang magtatampo kung may masasalig. Kung matatamaan itong idol ninyo. Idol ko din to. Ako po ay nabudol dito. Kasi ako po ay kinumpanya ko to. Kinulit-kulit kong mga kamag-ano ko. Iboto natin to, iboto natin to. Mahusay to, mahusay, magaling. Yung pala, sang pampelikula lang. Kaya ngayon po, nababatikos nga po tong si Idol Lobin. Bakit Lobin? I don't know. Baka bulol, di ba? Low eh. Low. You're too low. Hindi ka makatalo na mataas, Robin. Low ka, low. Nasaan ang utak mo? Low. Ang dami pong bumabatikos kay Senator Lobin Padilla. Kasi yung after nung kanyang pagmamataas, pagiging arrogante nga doon, no, nung how many days na yon, lalo pa siya nagmataas. Hindi nyo nakakitaan ng pagpapakumbaba. Kasi alam nyo naman, talagang kailangan niyang ipakita ang kanyang macho, kanto boy, siga image, no? Sa kanya, mas matalino siya kaysa sa atin. Kasi bakit sabi niya, siya po ay nag-number 1. Hindi niya alam yung mga bumabati ko sa kanya, yun din ang mga taong bumoto sa kanya, kaya nag-number 1 siya. Hindi niya alam na yung mga taong bumabati ko sa kanya ay kumandidato para sa kanya, kaya nag-number 1 siya. Biruin mo, usapan, number 1? That was so yesterday. Freaking idiot. Ibig sabihin, nandun ka pa rin sa eleksyon. 2 years na. Di ba? 2 years na, almost. Hindi na usapan ngayon yung numero mo doon. Ang usapan ngayon is about your performance as a senator. Yon, wag mong ipagmalaki sa amin yan dahil kabilang kami dyan sa pagiging number 1 mo. O ngayon, kung talagang matapang ka, patungkulan mo yung sinasabi mo dito, mga kababayan, nandito pa rin tayo sa sinulat niya sa kanyang Facebook page. I don't know if this is really Idol Robin ang nagsulat nito. Mukhang hindi po siya no? Pero, hindi niya naman sinopla ito. Hindi niya kinorek kung sino man ang gumamit nitong page niya o nagsulat o sinong inauthorize niya magsulat ng ganito. Sa palagay ko, ito ay isang matalinong tao. Pero hindi po ito si Robin. Alam ko si Robin mapagpakumbaba to Hindi ito patuloy na magmamataas Pero yung sumulat nito,
mukhang lalo pang pinapatunayan ang pagiging sanggano ni Idol Robin. No? Sinabi niya, number 1 siya. Sila daw ay bobo, matalino, pero ni-reverse niya. O sinong tanga? Di po ba? Matalino sila, tapos kayo ay bobo. Tapos maya-maya, sila ang bobo, tayo ay matalino. Nasaan ang thought process? Tapos nagbabanggit ka pa dito na may mga taong sa sobrang talino nila, hindi sila nanalo kahit bilyon ang pera nila. O sinong pinatutungkulan mo? Kung matapang ka, sabihin mo na yung pangalan. Tapos sabi pa niya dito, at yung mga pailalim naman bumanat, lalo na yung mga may ambisyon umangat at mga nais o bumalik na pinapaganaw ang kanilang mga PR. Sino ang mga yan? Sino? Ako po may idea, kayo may idea kung sino yan. Pero siya, since hindi niya sinabi, hindi ko rin sasabihin. Bakit? Duwag siya. Bakit? Hindi niya sinabi, makakasuhan siya dyan libel Duwag ka din, Pidol. O so what? Hindi ko man sinabing matapang ako. Si Lobin, sabi niya matapang siya Diba? Kung mag-aasta nga siya sa Senado Diba? It's not senatoriable. Pero sabi niya nung kay Drilon, nung sinabihan sila, wala kayong decorum. Anong sabi niya kay Drilon? Iba na daw po ang henerasyon ngayon. Ganun ba? Ang gusto mo dyan sa Senado, dyan sa Kongreso, na hindi maging kagalang-galang ang mga ibinoto, iniluklok ng taong bayan, na dapat magkaroon ng decorum. Isabi mo na lang, sige, mag-astang aso tayo dito, mag-astang hayop tayo dito, mag-astang sanggano tayo dito. Di po ba? Kala ko matapang may pinatutungkulan pala ito. Sino po ba iyon? Alam ko, alam nyo na. Di po ba? Ganire. Ito pang niya, hindi po kailaman ito usapin ng matalino o bobo. Ano palang usapin? May utak ang bawat Pilipino. Oo nga, lahat naman ng tao, hindi lang Pilipino ang may utak. Yun nga lang, sometimes, salat. Salat sa pangunawa. Bakit ka salat sa pangunawa? Kasi ikaw ay tinuturuan na, pero ayaw mong tanggapin. Anong ibig sabihin yan? Fried. Masyado kang ma-pride because you look at you as a senator, a number 1 senator that cannot be humbled. Di po ba? Kasi pag hinumbled ka, pahiya ka. Ayaw niya kasi senator ako ang dapat niyong sundin, ako ang dapat niyong igalang. Hey, not all the time, freaking idiot. Alam ko may writer ito si Binoy si Lobin. Sana in-examine muna ito ni Lobin o sadyang siya lang ito. Kung totoo man ito, talagang bobo ka. Masyado kang prideful. Nasaan ang humility mo? 'Di ba? Ito pa sabi niya sa dulo, hindi ko na sasabihin yung mga manggagawa, mahal naman natin lahat ang mga manggagawa. Ito pa, umaasa kami sa katuruan ng pinakamatalino sa lahat, yun ang Diyos na tagapaglikha. Nadamay pa ang Diyos. Di po ba mga kababayan, nadamay pa ang Diyos lahat na lang gamit na gamit ang Diyos. Sa palagay mo ba, umaangkop ang kagustuhan ng Diyos dun sa inasal mo sa Senado? Di po ba? Ang pagkakaiba natin, I am not a politician. Hoy, gonggong! Kailan ka naiupo dyan sa Senado? Once na napupo ka dyan, maging senator ka dyan, maging congressman ka, maging mayor ka, parte ka ng politika. Huwag mong sabihin hindi politiko ang mga senador dyan. Maski na artista kayo, pinasok nyo yan, a senator is a politician. Nag-iba ka na ng kurso, nag-iba ka na ng trabaho. Politiko ka. Kung hindi ka politiko, ba't ka nandyan? Bakit ka lumabi ng senador? Ano ang motibo mo? Di po ba? Maski na i-google mo pa anong ibig sabihin ng senator. May lalabas dyan, synonyms niyan, politician, politics. Eto matindi mga kababayan. Naku, napatagalog tuloy tayo Naku, baka mahihipan tayo ng hangin ni Robin, ng utot ni Robin at tayo hindi na makabalik sa ating Tagalog. Pasensya naman po. Okay, balik. Eto matindi ang sabi niya. I am servant of God. Aroy! Naku po. Paano na yung mga nasaan na yung I am a servant of Allah?
Eh di ba ikaw ay Muslim? Eh ba't ngayon parang naging ikaw ay bumalik sa pagiging Kristiyano? Ay, double standard. Gusto ulit akitin ang mga Kristiyano, Robin. I am a servant of God. Sabi ko na nga ba, hindi si Robin ang nagsulat nito eh. May speech writer ito eh. Kaso hindi naman binasa ni Bubong Lobin. Ay nako, Diyos ko po. Servant of God. Eh si Robin nag-assalamualaikum yan. Respeto sa mga kay Allah at sa mga Muslim. Eh bakit ano nangyari dito? Ni isa wala man lang panimula na ganun. At saka pagtapos ang sabi, I am a servant of God. Ay magaling ha. Ayan ba ang hindi politiko? Uwe! Nek-nek mo, Lobin. O ngayon, mga kababayan, may bumanat sa kanya. Ha? Eto, tauhan ni Panot ito eh. Si Kalbong Panot. Yan po, sa balita ng politiko. Ayusin niya ang kanyang datos. Liamas. Oy, naku. Hoy, Lulu. Shout out. Lulu Liamas. Ay, hindi. Hindi rhyme. Bagay kay Ali Buga yung Liamas. Ali Buga, banggitin mo maigi ha. Liamas. Mamaya, iba mabanggit mo. Yari ka kay Lulu. Liamas urged Padilla to do research on PH-China territorial dispute. Ayan. Si political analyst Ronald Liamas has expressed concern over Senator Lobin Padilla views on the China-PH territorial dispute, urging the senator to do the research matter. Yan, no? Nagparinig po siya. Yung tanong niya na sa ating kasaysayan hindi naman tayo inaabuso ng China, hindi ko sinasabing sinungaling siya. Ang sinasabi ko lang ay ayusin niya yung kanyang mga pagsusuri, ayusin niya ang kanyang research, ayusin niya ang kanyang datos. So, ayun lang daw po ang sabi ni Liamas. Basahin na lang po itong balita na ito na nakalagay sa politiko. Eh, alam mo naman, Liamas, si Lobin, eh matindi po ang pagkisas niyan sa wet packs ni Tatay Diggs. Gamit na gamit niya po ang pangalan ni Tatay Diggs, no? Hindi niya po magamit yung sarili niyang pangalan sa lahat ng argumento niya, kundi nung panahon ni Pangulong Duterte, walang ganyang kalaking escalation. My God. Freaking idiot, no? O ngayon, bumalik po 'yan. Nagmatigas pa si Lobin, talagang prideful po, pinandididigan niya. Wala nang pwedeng umapi sa akin dahil ako ay senador. Kaya hindi nyo ako pwedeng kontrahin, mga bubita kayo. Yung po sa kanyang Facebook page again. O ayan. Ha? Yung sabi niya, ang ganda, ang galing eh. Isa pa itong kulang sa pansin na ito. O, tingnan nyo. Senator yan, ha? Senator yan. Kakaibang senador. Askal. Pinanandigan niya na ako ay isang senator na askal. Hindi ako magbabago. O di, gawin na rin nating, makiki-stoop down ba tayo sa level ni Lobin? Low nga yan eh. Wag na po. Di ba? Lipas na ang panahon ninyo. So what? Kung lipas na ang panahon nila. Kita nyo yung pag-iisip niya? Alam ko, hindi ito si Robin eh. Meron itong writer, no? Mamaya, bakit ha? Tingnan nyo ha. Meron dito na hindi kayo maniniwalang si Robin ito. Ha? O, kayo na po ang magbasa niyan, nandun sa kanyang Facebook page. Pero itong gusto kong linawin sa inyo. Diba, galit siya sa Amerikano. Sabi niya, hindi daw siya marunong mag-English. May dala pa nga siyang mga Merriam-Webster eh. Diba, naalala nyo yon? Gusto niyang isulong yung pambansang wika natin. Pero ito, tingnan nyo. Mahalata nyo eh. Meron tong speechwriter. When you publicly admit that you are not capable of defending your sovereignty or even your sovereign rights, man up. Ang galing na English construction nun. Sino yun? Si Lobin o Haibin? Kita nyo? Mahuhuli nyo eh. I think, kailangan to pagsabihan ito ni Ginoong Robin Padilla. Hindi siya ito. Sa akin lang opinion. Biruin nyo ha, straight English yun ha. When you publicly admit
that you are not capable of defending your sovereignty or even your sovereign rights. Man up. Sounds like yung hindi niya rin alam yung pagkatao niya. Kilala niyo yun? Yung nandyan ngayon sa China, yung scholar daw siya. Nagpe-PhD. Sounds like him. Oh, her. Oh, him. Oh, wait a second. It's her. Oh, no. Just like, it's a bird. No. It's a dick. I know. Mali. Ikaw, alibughan. Laki ng impluensya mo, ha. Tumigil ka, alibugha, yung mga ganyan mo, ha. It's a bird. It's a plane. No. It she is. yung kanina, nagpagupit ako. Yung sabi niya, boy, girl. Di ba, Alibuga? Di ba? Oh, special mention si Alibuga. Oh, grabe ka. Ikaw, ha? Ayusin mo kasi, Alibuga. Huwag kayong, it's a bird. You always look at the bird. What's in the bird? Parang yung sose. Kahapon kay, ayun, shout out, may bago akong kataga doon kay, doon sa ating sinusubaybayang vlogger. Si Aling Loyalista. Kung may aling maliit, ang tawag ko na sa kanya ngayon, Aling Loyalista. O, di ba, Lulu? Kilala mo yun, Lulu. Shout out again, Lulu. Di ba? When you publicly admit that you are not capable of defending your sovereignty or even your sovereign rights, man up. O yun. English. Akala ko ba galit kayo sa Amerika? Hindi po siya galit sa Amerikano. Kasi may kasama siyang mga Amerikano. Fucking shit. Pasensya naman po sa hindi makatake ng pangmumura. Kasama po dito yan. Tapos sabi niya, wala pa nga nangyayari na dapat talagang ikabahala. Nagkakagulo na kayo. Duraan pa lang, o tingnan nyo, duraan pa lang daw yung tingin niya sa ginagawa ng China sa atin. Nakita nyo, paano siya maging propagandist ng chikwa? Di po ba? Bakit may susulang yung mandatory ROTC? Ang gawin ninyo, ipasa nyo muna ang mandatory ROTC o yung mandatory military service. Ipasa nyo, hindi yung puro kabunganga dyan. Wala ka naman nagagawa dyan. Kaya malaking pagkabudol po ang nangyari sa atin. Nabudol tayo ni Lobin Padilla, ni Mr. Wonderful Tonight Freaking Idiot. WTF. Di po ba? Oh, kaya no more Wonderful Robin. Hindi na po siya Wonderful Robin. Ano na? Banal na aso. Santong kabayo. O yan po, no? O, ito naman. Alis tayo dyan kay Lobin. Siya daw matalino, tayo bobo. Dinuduraan pa lang tayo ng China. Ang gusto niya, ha? Sukahan tayo ng China. Yung po, hindi niya man lang mabatikos yung ginawang pangbabalahura doon sa ating dalawang island. Sa Rusul Rip, saka doon sa isang shoal natin na ginahasa po ng mga Chekwa. Sabi na natin Chekwa. Sila lang naman nandun eh. Ang ating coral reef. Ginahasa yung buhay dagat. O ngayon, wala na. Ayun ba, Robin, sinasabi mong buhay ng mga mangingisda? Nasaan? Ba't hindi mo mabatikos ngayon dyan sa FB page mo? Galing-galing ng speechwriter mo. Speechwriter niya yan, mga kababayan. Siya rin yung freaking shit na yan. O, eto po, isa na to. Punta natin to, yung mukhang ngaw-ngaw dito na ngaw-ngaw. Wala naman palang mailalabas na matibay na ebidensya. Ito po, yung favorite ninyo, no? Si Attorney Chong. Let's go. No? Okay, go. The data, free data that's allocated to you. Tinanggap ko yon. Tapos pinirmahan na ni Bongbong Marcos yung appointment. December 9. Tumawag si Ivan Uy sa akin. Tapos binawi. Iba ang in-appoint. Tapos nag-alok uli. May listahan pa. O, pili ka dito sa listahan. Ano ako, bata? Anong tingin nyo sa akin? Parang minus na yata yung tingin nyo sa akin. Eh. Parang tingin nyo, lahat kami nakatingala sa inyo. Hihingi ng posisyon. Uy, hindi akong ganyan. Oh, lilinawin ko, hindi ako luluhod sa inyo. Lisa Marcos, Bongbong Marcos para magkaposisyon.
Luluhod lang ako sa kapwa ako Pilipino, sa taong bayan. Hindi ako luluhod sa inyo. Never. Hindi ako hihingi ng posisyon sa inyo. Wala yan sa bukabularyo ako. Sa bukabularyo ko. Kahit pa may listahan kayo. Kasi may daladalang listahan yung Senior Deputy Executive Secretary, si Atty. Hubert Guevara. Sabi ko, no. Kakalas ako sa inyo. Prangkahan ko kayo. So itong nangyari, nung I know what you did last summer, lalabas to. O ayan po, yung isang cast ng I know what you did sa last summer. O ba't sinabi kong isang cast, no? Nandun siya eh. Presidential Advisor for Election or for Campaign ni PBBM. O therefore, kasama siya doon. Alam niya, kung may ginawang kalokohan man itong mga to, sila BBBM, yung mga tropa niya, kasama siya. Diba? Hindi pwedeng linisin mo ang sarili mo dyan. Whistleblower ka. O sige, mag-whistleblower ka, ilabas mo yung ebidensya. Ngayon, nagmamaktol ka dyan. Sabi mong, anong palagay nyo sa akin? Ako isang bata. Oo, bata ka sa inuugali mo ngayon. Gonggong. Di sana kung ganun po yung nangyari, Atty. Glenn Chong, kumalas ka na. Hindi yung nag-stay ka pa, nag-post ka pa na kung ano-ano sa Facebook page mo. So, totoo yan. Asal bata ka, mukha kang bata. At kung luluhod ka, lumuhod ka na ngayon. Sa taong bayan kami ngayon eh. Di ba? O, kayo po mga kababayan, ano sa palagay nyo inasal nito? Di po ba? Bitter. Asal bata kasi binawi yung appointment. Di sana kung matuwid siya, during that time pa lang na meeting, umalis na siya, nagsumbong na siya. O di ba? Kaso hindi, nag-antay pa eh. O kumampi pa. O di ba? Siya rin. Talagang halata mo naman na gusto lang manira dahil hindi napagbigyan, hindi nakuha yung gusto. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.